Senator Marcoleta, ito may matinding banat sa mga patuloy na bumabatiko sa nangyaring desisyon ng Senado. Naku po, hindi na nakapagtimpi etong pambansang simangot ng bayan na si Senator Marcoleta. Alam nyo, talagang hanggang ngayon ay viral at napag-uusapan pa rin ang pangalan ng isang Senator Marcoleta dahil sa katalinuhan at tapang na ipinakita niya bilang baguhan na senador sa ating Pilipinas, sa ating bansa. Pero hindi siya naging baguhan at hindi siya naging bata-bata lamang ng mga nauna at mga matatagal nang naluluklok na senador dyan sa nangyaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At talagang mas kinahangaan pa ho ng taong bayan etong si Senator Rodante Marcoleta, no? At ayun na nga, no, dahil sa totoo nga lang nagkaroon ng issue na tinanggi ni Senator Marcoleta na hindi siya Duterte, hindi siya PDP laban at hindi siya Duterte Black. Alam nyo, ngayon ko ho napagtanto na may point siya ho doon sa sinabi niya, dahil kapag ikaw ay isang judge, isang tatayong judge ng isang impeachment, bawal ho talaga yun. Bawal na parang ipakita mo na sinusuportahan mo ang taong ini-impeach. No? So, hayaan pa rin po natin ng hayaan at wag natin husgahan etong si Senator Marcoleta sa mga susunod niyang gawin. Depende na lang pag talagang lantaran na kinakalaban niya ang mga Duterte, doon na ho tayo magsalita. Pero hanggat maaari na ganito, na ang ganda naman ng pinapakita niya at talagang ayon naman ho talaga sa batas yung kanyang sinasabi sa mga Senate hearing, talagang suportahan ho natin siya. At eto, marami pa ho tayong aabangan ng mga, kasi alam naman natin na si Senator Marcoleta, yan po yung may hawak ng may hawak po ng Blue Ribbon Committee. Nabubulo lagi ako doon. Oo, siya po ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. No, na talagang marami ho talagang makakaabang-abangan na at yung isa na nga inaabangan ho natin na hearing ay yung yung mapatungkol sa flood control. No, yung mapatungkol ho sa flood control na nangyaring malaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas. So yun, para lubos ay nga pala, no, bago po lahat, no, alam naman din natin pala na itong si Senator Marcoleta ay isa din to sa kinakahangaan ni Pangulong Duterte. At may mga video talaga at paulit-ulit niya rin sinabi na hanga siya rito sa katalinuhan at tapang ni Senator Marcoleta. So para lubusun natin maunawaan ng sinasabi kong video na bumanat siya sa mga at hindi na siya nakapagtimpi. So ito po at panoorin po natin. So yan. Masayang hapon po. Masayang hapon sa inyong dalawa. Naka-pink na naman si... Opo. Ano ka na, political color yun eh. Opo. Alam, pink lawan mo Ito naman si green din, political color din ito eh. Opo. Kayo po, brown. Neutral kayo talaga? Hindi, ako brown. May ginagaya ako doon sa Senado na palagi naka-brown. Ganun ho ba? Hindi niyo ba napapansin yun? Palagi naka-brown? Sino ba naka-brown lagi ito? Ba't pa hindi nyo napansin naman yun? Akala ko kayong dalawa hindi kami pala tingin sa damit ko Oo nga eh. Very observant kayong dalawa. Yun ang aking... Kasi pag nakikinig po ako sa hearing po, nakapikit ako. Pumipikit eh. Hinanamnam ko po yung mga sinasabi. Kasi hindi ako tumitingin sa mga Si Nelson naman kahit nakapikit, tagusan ng tingin. Kasi pagka nagmulat Hindi ako talaga, hindi nyo nakita? Hindi namin po napansin. Kasi pag napapamulat ako ng... Reviewin nyo yung mga reels ng ng Senado. Lalo na yung itong mga nakakaraan, tsaka noong August 6. Para makita mo na merong gusto doon na... ewan ko, gusto niyang itanghal siguro yung kulay na to. Kaya naisipan ko, nakita ko meron pala akong ganitong kulay. Ayun. Maisuot nga ka. Ang nakita kong ganyan, naka-Amerikana, naka-suit, si Bato.
Pero brown ba yun? Hindi brown yun. Hindi brown. Si Erwin Tulfo ho. Hindi. Hindi rin? Babae. Babae. Ano ba naman kayo? Aba, Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oo. ngayon ko lang Brown ngayon. pala yan. nga. Oo nga. Kulay Pilipino nga Wala. naman. Oo, kulay kaligatan nga pala, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na nag-uulyanin na po. Kaya Kasi sana pagka- po ay masaya po kayong Aha. nakapanonood sa ating palatuntunan. Pag napapatingin po kasi ako doon sa, lalo sa plenary, Sen, ang nakikita ko lagi si Ma'am Cathy Binag eh. Wala naman siya ron Nandun nung nakaraan, nagpano kayo, nasa gilid eh. Kasama si Ma'am Rowena Guanzon eh. At nakaabang nga sa inyo sa mga sasabihin po ninyo. Magandang hapon po pala, Ma'am Cathy Binag. Minsan ay maging guest natin dito, Nelson. Gusto raw tayo makahuntahan eh. Aba, magandang balita yan. Pero, Sige. mas maganda ang tatalakayin natin Ay, ngayon. dapat lang. Kasi Oo. sa madalas na pagkakataon, nagkakaisa tayo ng isipan no? Oo. Ng pananaw, ng paninindigan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi po Hindi kami sasang-ayon. hindi ikaw muna, ako muna ako ang referee, ha? Parang hindi kami sasang-ayon Ayan. sa naging motion ninyo noong kayo po ay nag-privilege speech. May kinalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Oo. Hindi mo sinasang-ayon. Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, no? Unconstitutional at pagkatapos ay Immediately Violative of executory. due process. Iyan po. Immediately Executive. executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman eh. Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Di ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Para sir. nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin niyang motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman dun sa rules ng Senate yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan Aha. at lalong humaba. Meron Kasi- pa gano'n. Ay, neophyte kayo, Sen, eh. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila, Opo. baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun. Kasi sa tuntunin, Opo. yung neophyte, Dapat tahimik lang. palagi kang may rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house ka, natotoo mo yan, ha? Nakikinig ka lang, Opo, nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-oobserba Opo. Pag-aaral. kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Unwritten Kasi- rule yan, Sen, eh. Di ba? Unwritten rule yun. Opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan, eh. Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, Opo. mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa'yo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. Opo. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga power sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng na-inherent sa iyo yun. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga, wala sa ating Goals. wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan, kundi kayo lang. Alam ka Senado. naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Di ba? Opo. Alam ka naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional,
null and void ab initio, Opo. violative of due process. Oh. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. O ibig sabihin yan, may gagawa. Oho. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. May Sino ba yun? Oho. Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa O Senado ngayon, po yun. sabi niya, wala sa... Wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Convene. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Oho. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit. Magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court Okay. that will be used suppletorily. Oho. O, kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi Pero rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa ano, yung supplemento, no? Suppletorily. Suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi nung isang doon. veteran na Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakahugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Ngayon, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Oho. Kaya na... Pareho lang. Oho. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Oho. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Oh, yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Oho. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Opo. Supreme Court. Ang Oh, Supreme Court. halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. Ayun. 8. Oho. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may Ayan nawaw nga. mali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong nawaw mali. hindi ako kumibo doon. Aha. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, oho. ang magsasaka kung minsan nagiging ano rin manging isda. Okay. Magkahalo yun eh. Oho. Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang ano eh. Tama. May variety na kayo ng palay na Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung ano, sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, Opo. isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos opo. yan. Ano yan. Oho. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Oho. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, yes po. Pagkain. Oho. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Oho. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang Paliit na palitan pagpasok dulo, mo, oo. pag ano mo, nakaano na yun. Hindi ka na Kahit anong One way gawin mo yun doon, eh. hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tignan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Oho. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec,
Napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na natin. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakalan niya, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Oho. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko eh. Ito, meron siyang statement meron eh. dito. Meron siyang statement Meron, ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Oho. Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3. Ayan. Oho. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na Sunday mayroong sa binanggit yung Ito yung pero sa isang Facebook post, yung isa. nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, pero Agriculture. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Yung bio... Yung mga modified. Biotech, bioengineered. Kaya nga ang tanong, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT tanong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige palagay mo, nandun ang unconstitutional. Di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akma lang yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot. Pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo siyang makakalabas hihigpit dyan. po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay Bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung talsiyan eh. Sen, sa inyo pala balisa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo, oo. Sana man lang merong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Oho. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Aha. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Ngayon,
wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Yeah. Dito, Sen, ay, well, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig Hindi, sa ang mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. ngayon na nga po yun Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Yan. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyang puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yan, Huwag kayong opo. pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Dami pa kakainin. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala. Yan, Parang yung nangyayari, may pasya na yung Korte Suprema ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito ang dami nila Puro matatanda pa naman yung mga iba Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron ding talata sa Biblia yung matandang ahas, sabi. Ay, oo, nako. Ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, wala sana problema di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin po, sa kabubulong nila, Nako, nasa lakas. may pasyan Pumasok tuloy sa balisasa. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oo. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Sino yung Siya naman, bubulong kung ano mo? kasi sinabi, Oo. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako Yun po yung kauna-unahang underdesire na natala sa Biblia. Sumunod Tumawa pala yung plenaryo. Ganun, susunod. Bahala kayo. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yun, matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong 3 pagkakahalin tulad dyan. Aba, Magkakapareho sila sa 3 larangan. Binanggit ko pa yan. Una, magkakapareho sila Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Di ba? Ganun silang lahat Kontra Duterte nga ang mga yan. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa 3 yun. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala.
So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Aha. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung hindi yung mga naghanda. Dapat ng mga- sana ako, kahit Oo, na paano, ano. merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon isa, 2 hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Oh, walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Oho. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din, Opo. natuloy kunwari. Oo. Ha? Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Padi-dismiss ko kagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Oh, di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. So, balikan nyo ka ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Oh, pang-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Oh, motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Aha. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa nasa, di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasya daw po ito ng Korte Suprema, parang ano ginamit yung termino, parang inaalisin na lang kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautosang ito ng Korte Suprema. Ang Sen. sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Oho. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong ano eh. Parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, Hindi. hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Oho. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung ano eh. Yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, 3 steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unan pa lang, kung totoo yun, December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang 3 na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker, mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yun. Aha. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po ako, Mr. President, ang kopya ng order of business. Wala to. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman dun sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya, hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo automatic Kaya sinasabi member ko kayo doon sa ng mga rules. bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. Aha. Ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga Opo. na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include.
within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi, pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. Oho. I-repair mo pa rin. Nandun sa section 2 eh. O, di mali na naman. Oho. Tapos wala pa. O, bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Oho. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Oho. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. Ha? At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo. Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Oo, napanood, Diba? napakinggan nila. Oo. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung Oo. sinabi nung Opo. isa. yun nga, we Oo. clarify that the Nawaw mali nga yung isa. Yun Oo. nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin ho natin. Oo. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron Opo, nga po. yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa eh. Oh. may payo pa May rin. advice, ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Oo. Diba? Oh, Ibig hindi sabihin, totoo yan. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Opo. Antonio Carpio. Mismong isa sa mga bumubulong. Ay, hindi. Kaya, kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Ah, nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba lumayo-layo ka na sa akin? Huwag kang bulong ng bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, Opo. ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung 2 tao, Oho. huwag mo nang pakikialaman yung pasya, makapangyarihan yung pasya na yun eh. Oho. Isip-isip, nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na nga gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Oho. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo ang dahilan kung bakit yung isa ay binawal? Oho. Nelson, Jen? Oho. Para lang makita ko susunod. Ayun. Text din, no? Kasi hindi naman meron ng demokrasya nung panahon na yun eh. Opo. Makapamimili ka naman talaga. Oo, pero gusto lang niyang malaman, susunod kaya. Oho. Oh, Isa na nga lang ang utos eh, hindi pa nasunod ah. isip-isipin. Yun, unang tao eh. Oho. Ngayon pa kaya, sa dami na ng tao ngayon. Sa dami ng bumubulong ngayon. Oho. Kasi nga noon, wala pang ibang kaya ahas lang ang bumulong eh. Oh, Hindi ba? tama po kayo. Pero ngayon, maraming na naging ahas, naging tao. Kaya kukunti na yung ahas ngayon eh. Tingnan mo. Pumunta ka sa kabubatan. Takot na nga po kayo ng ahas ngayon. Wala ka nang Wala na. Kinakain, eh. makitang mga ahas. Oo. Bakit, Nelson? Kinakain. Hindi, naging tao lahat. Dugtong ko sa punto na yan, Sen. Ito po. Kasi nagbigay ng reaction ng House Committee on Good Government. Sabi nila, Sino? yung House Committee on Good Government, ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara del Representante. Yun kanila pong committee nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps Yan. na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara Dagdag daw eh. Oo, na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides eh. Nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So hindi ito bago. Hindi ito bago eh. Nandun na sa rules. Dali, sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise, halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic.
Kasi kanya, kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. malalim. Yes, Oh, lalo na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Eh, di magsapatos ka, di ba? Opo, oo. Tsaka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So, guide lang yun eh. Walang tinik. Halimbawa, sinabi niya magsapatos ka. Masama ba yun? Ay, hindi, oo. Kahit- Requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang eh. Hindi ka niya binabawalang manakbo eh. Iniingatan ka pa nga eh. O dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Oho. Kung ano-ano na lang. Doon sa sinasabi na... Teka Box muna. populi, wala na tayong box. Ito Mamaya po, mamaya. Mamaya konti, oo. Doon sa Sumasagot sinasabi pa na, natin eh. teka muna, Oo. yung dahil nga doon sa tumatakbo ng matulin, di ba? Oo. Ang pinagmulan kasi noon, may motion for reconsideration eh. Oo. Hindi natin, dapat hintayin natin yung finality, Sen. May motion pa, nakapending eh. Ang kaya totoo, nga. pinasasagot pa nga ang Vice President eh. Oo nga, sinabi ko nga nung nagtatanong si Senadora Pia Cayetano, siguro napansin ninyo, pagka sinabi kasing this decision is immediately executory, Opo. alam mo sa isang abogadong nakakaintindi, didiretsuhin ko na, hindi ka inaalisan ng karapatan Opo. na mag-MR. Aha. Nasa sa'yo yun eh. Parang, di ba, kung minsan, sige, park at your own risk. May ganun Yes, eh. oo. Hindi kita binabawalan Na pumarada dyan. pero bahala ka sa buhay mo. Kaya yung paghalimbawa ko kay Pia Cayetano, opo. Senator Pia, halimbawa ka ako May nanligaw may sa'yo. nanliligaw sa'yo. Talaga namang, Opo. Yan yung tagpo na nakapaligid na sa likod niyo yung apat na masaya eh. hindi mo talaga type. Opo, oo. Ngayon, dahil sa ayaw mo na lang na, siguro, ayaw mo nang maistorbo ka, at sari, naiawa ka na rin, wala rin naman siyang pag-asa, Opo. tinapat mo na. Oho. Hindi ko na sinabi kung ano yung sinabi mo, pero talagang tinapat mo na. Oo. Diniretso mo. Ayoko talaga sa iyo eh, parang ganun. Oo, naman Bawal na yung gano'n. Basta, umanap ka na lang ng iba o whatever. Oo. Yung isang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay, kung pag-uusapan, yung pag-asa mong ikaw ay magustuhan pa. Opo. Pero sabi kong ganyan, tinanggap niya eh. Tinanggap niya eh, pero nakiusap. Pwede ba naman baka naman ako kahit papaano makadalaw-dalaw pa rin. Tinanggap ko na eh. Yun ang MR. Ayun. So, hindi ko naman alam, may nagtatawanan pala sa Nasa likod ko. likod niyo pala yung apat eh. O sabi ko, sige, sabi niya, sige, you file an MR, but that will not change my mind. Ayun. Sabi nung nililigawan. Oo. Hindi pa bayaan mo silang mag-MR. Oho. Tingnan natin. At saka siguro Ayun. dapat napansin, Jensen, na noong nag-file ng motion for reconsideration ng House, naglabas ng statement ng Korte Suprema eh. Oho. Ipakita natin yung statement at may mapapansin tayo dito. Sige. Ang statement nila dito, ayan sinabi nila dito na nag-file na ayun on the motion for intervention, meron. Tapos meron din dyan sa unahan, motion for reconsideration. Pero ang mapapansin mo dito, bagamat nire-recognize nila na may MR, ay yung naka-box na pula. This decision is immediately executory. Kakaibang mga letra yan, Jen. Ano napansin mo? Bold letters siya. Ayan. Oho. Ang ibig sabihin niyan, may emphasis. Kaya kung ikaw malakas ang pakiramdam mo, Oo. mapapansinin mo yan eh. Di ba? Tama. May MR na. Pero inuulit-ulit pa ng Supreme Court yung immediately executory, Sen. Ayaw na nga niya lang sabihin, we do not entertain any more pleadings. Hindi niya na sinabi yun. Because there is another way for saying that. Halimbawa, this is immediately executory. Formalidad na lang. Bahala ka kung gusto mo. Parang Consuelo de Bobo, di sige, mag-file ka. Oho. Ikaw ba? Magpa-file ka pa, Jen. Doon nga po sa nanliligaw, may kasabihan Pilipino kasi, walang matimtimang birhen sa matinding mananangin. Di ba? Sabi pa na iba, hindi. Kahit na tayo ay hindi dahil sa alam mo matatalo na, hindi na tayo lalaban. Ganon. Basta laban pa rin tayo. Oho.
Oh, yan yung katwiran ng isang senador. Oo. Hindi niya komot sinabi, hindi na tayo lalaban. Tama. Hindi ako ganun. Ganun po. Ako practical akong tao eh. Aha. Ako mas naniniwala ako sa mga bayani. Aha. Ako si Rizal. Bayani po sa digmaan ito, ha? Si Dr. Jose Rizal, sabi niyo, wala na yan kanya. Aha. Sumurrender na tayo kanya. Ayoko yung natatalo tayong kanya. Maging practical na. Masasakripisyo yung mga Pilipino eh, no? Ayoko yung para lang tayo magpapasikat pa tayo. Ayoko yung puro optics na naman eh. Alam mo naman ako, nung bata ako, isa lang naman ang aking pinapanood yung FPJ, di ba? Opo. Kasi Yung FPJ kasi Jen, mawalang galang na sa ibang mga artista. Artista, no? Opo. Yung FPJ kasi, tahimik yun eh. Opo. Walang optics yun eh. Di ba? At saka yun, lalong-lalo na yung mga naunang pelikula noon, yung mga kaparehang babae, parang dekorasyon lang. Walang masamang tinapa ito. Para lang masabing may leading lady. Para lang siguro kasama talaga sa rekado ng Storya, ng sa storya. Pero kung titingnan mo, kahit wala yung babae, okay. Pag magde-end na yun, aalis yun, hindi naman niya isasama yung babae. Sasakay. Yung mga naunang mga pelikula. Siya ng kabayo. Ayoko ng optics eh. Siguro, na-influensya na ako sa ganun. Pag talo na, talo. Pero kung... Parang chess. Mag-arte-arte ka pa. Nakita mo naman yung pag naglalabang kami ng chess ni... Suko kagad. Siya Maginoo, sports-minded. Isip-isipin mo, isang kabayo na lang, wala na. Yun ang gusto ko. Pero yung pipilit mong ilaban, kahit alam mong ikaw ay silong-silo na, ay, hindi ako ganun, Jet. Sayang oras di ba? Nako. Napanggit niyo yung pelikula ni FPJ. Napanood din niyo ba yung pelikula ni Little Latin? Ba? Guerrero. Ayo. Cuadro de Alas. At saka masaya kahapon, ha? Hindi, nung isang araw. Nung isang araw. Nag-viral Hindi ba yung Guerrero nasaan ka? Kaya yung Hieronimo. Ayan, Ha? Isip-isipin mo. Ayos. Akalain mo nga nagkaroon ng Indian dito sa Pilipinas. Kung ano-anong pinag-uusapan natin, hindi mo dapat meron tayong box populi dito. Ito. Sabi niya, dito daw po sa inilabas na archive ng Senado, sa isang statement po mula dyan sa Kamara, sabi nila, ang Pilipino daw po ang talo sa hakbang ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban daw po kay BP Sara dahil sila ay napagkaitan daw po na makita ang mga ebidensya at magkaroon daw po ng pananagutan ang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon po yan kay yun sa chairman nga po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Itong ating kaibigan, si Kong Sia Alonto Adjong, sabi niya mukhang Talo ang Pilipino. talo daw po ang Pilipino sapagkat in-archive ninyo. Hindi tuloy masasagot ni BP Inday Sara ang mga paratang sa kanya. Yan ang hirap pagka ganyan. Ang palaging iniisip, ang Pilipino. Opo. O kung ba iniisip nyo Pilipino, ipagpalagay na natin na gusto nating ituloy yan. Magkano ba yung involved na amount dyan? Ilang milyon? Parang 612 million, more or less. Palagay mo. Magkano yung ating ginugol sa baha? 500 billion yung pinakahuli. Lahat ngayon. 1 trillion naman yun. 1 trillion na. 1 trillion yun. 1 trillion, opo. Pero wala man lang isa na gustong imbestigahan ito. Nasaan ang katwiran dyan? Na akala mo talo ang Pilipino sa 600 million. Hindi talo sa 1 trillion. Talon-talo ho doon. Kasi sa 600 talo. Hindi sa 1 trillion, talon-talo. Ang sinabi ko naman sa kanila, pag binasa po ninyo ang desisyon ng Korte Suprema, hindi po nila kayo sinasansala na mag-file ng isang matinong impeachment complaint. Tama. Yung isang impeachment complaint na dumaan sa pamamaraan ng inyong sariling tuntunin. Kaya nga ang aking paghahalimbawa, nagluto po ng kanin. Opo. Hilaw na hilaw po Ilang lingwahe ginamit ko. Ano po yung hilaw ka ako sa Ilonggo? Lagdos.
Sa Ay, Kapampangan. sa Kapampangan, Magadto. Oho. Sa Ilocano. Ilocano, Oo. Marakusol. Yan. Oo. Sa Waray. Maratudtud yan. Hindi, bakit? Sabi, yung isang senadorang ngayon ay, bagitong neophyte na congresswoman. Oho. Yun naman din, akala yung magsalita na. Ito kanya, lokohan na talaga ito eh. Ibang klaseng korte na ito eh. Oho. Mas mabuti pa kanya na ipinail itong impeachment complaint kanya sa palengke. Dahil sa palengke, merong mga tao, merong mga tinderong matitino. Oho. O sabi ko, sige nga, magtinda ka nga ng hilaw na kanin ka ako sa Nueva Ecija, kung may bibili. Magtinda ka nga ng magadto na kanin sa Oo nga. Tarlac, kung may bibili. Malabo yun. Magtinda ka ng lagdos na kanin sa Capiz o sa Aklan, kung may Oo. bibili. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Magluto kayo ng tamang pagkakaluto. Huwag niyong ipilit na hilaw, pipilit niyong ipakain dito sa Senado, kahit naman sino eh. Hindi po hindi mo ko mapipilit na kumain ng hilaw eh. Totoo po. Hirap na nga akong tao ko. Hirap na akong mamamaya. Papakainin ba ako ng hilaw? Ano ba naman? Hindi ba nila maintindihan yun? Ba't nila ipipilit yung hilaw na pagkakaluto na impeachment complaint? 6 na buwan pa lang. Maghintay na kayo, 6 na buwan lang eh. Oho. Gumawa kayo, mag-initiate kayo, yung walang kaduda-duda na dumaan sa patakaran ng ating tuntunin. Ayun. Para sa ganun, hindi ma-question. At saka tayo magharap-harap. Oho. Naghaharap din naman kami pagka nakagawa ng tunay na. Maikling 6 months na lang eh. February 6. So, di saka natin makita ngayon kung, sige nga, ito harapan na ngayon ito. Yan. Opo. Akala naman nila kasi mananalo sila pagka nagkaharap-harap. Pero yun kasi iniisip nila kagad eh. Oho. Lalo na yung mga bumubulong. Nako. Hindi, sa mga bumubulong po, wala naman silang talo, walang panalo eh. Wala naman silang ang kanila lang pakinabang nung naka-impluensya, naging relevant lang sila, Sen. Pero kung hindi pakikinggan yung mga yon, mahalata sa sarili nila, mukhang wala na nakikinig sa aking bulong-bulong ah. Di ba? Mukhang irrelevant na ako. Baka may makinig, pinag-uusapan kasi natin eh. Ayun na nga po. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.